Kabanata 55, Banta. Sa labas ng gate mapapansing matyaga pa ring naghihintay ang master ng White Tiger Guild, na si Baekhyun-ho at ang kanyang mga empleyado. Tumingin si Mr. An sa orasan at nakitang 3:00 na ng madaling araw, at nangangahulugan lamang na 7 araw na ang lumipas sa loob ng gate. Lumingon si Mr. An kay Baekhyun-ho, at nag-alok na siya na lamang ang maghihintay, para makauwi at makapagpahinga na ito. Tumanggi naman si Baekhyun-ho, at sinabing paano siya makakapagpahinga, gayong nasa loob ang kanyang mga guild members, at hindi nila alam kung ano nang nangyari sa mga ito sa loob. Kung kaya nagdesisyon siyang magpapaumaga na lang sa pag-asang, may makakatalo sa dungeon boss at makakalabas ng ligtas ang kanyang mga miyembro ng guild. Nagulat ang lahat ng may tila malakas na enerhiyang nanggagaling sa Red Gate, habang unti-unti itong nagbubukas, mula sa kulay pula ay nagi itong asul. Tuwang-tuwa ang lahat habang sinasabing na clear na ang dungeon, at palabas na ang mga miyembro ng kanilang guild. Bagamat nagulat, natutuwa naman si Baekhyun-ho nang makitang may mga papalabas na tao mula sa gate, at naisip din itong maaring si Kim Chul ang nakatalo sa dungeon boss. Isa-isa nang ang lumabas ang umiiyak at tuwang sina Park Hee-jin, Go Myung-hwan at Yoon Ki-jong sa gate, habang sinasalubong ang mga ito ni na Mr. An at Ki Chul. Masaya ang mga miyembro at empleyado ng White Tiger Guild na buhay at ligtas ang mga ito. Lumabas din mula sa gate si Sung Jin-woo, kasama si Song Yi na halatang masayang-masaya. Tuwang-tuwa naman si Mr. An, dahil kagaya ng inaasahan niya nakalabas ng buhay si Sung Jin-woo, dahil tiwala siya sa kakayahan nito. Matapos makalabas ng 5 hunter mula sa gate unti-unting naglaho ito, patunay lang napatay na ang boss at na-clear na ang dungeon. Nagtatakang nagtanong ang mga empleyado ng White Tiger Guild, dahil hindi nila nakita si Kim Chul, hindi ang mga ito makapaniwalang silang 5 lamang ang nakaligtas. Tinanong ni Baekhyun-ho kung sila lamang 3 ang nakaligtas mula sa team ng White Tiger Guild. Sumagot naman ng malungkot ang nakatungong si Park Hee-jin, at sinabing sila lamang ni na Go Myung-hwan at Sun Ki-jong ang nakaligtas mula sa guild nila. At lahat ng 9 na miyembro kasama si Kim Chul ay namatay sa loob ng dungeon. Nabigla naman si Baekhyun-ho sa narinig, lalo pa at puro mahihinang rank lamang ng hunter ang nakaligtas, wala ang nag-iisang A-rank na si Kim Chul. At isa lamang mula sa 7 B-rank na kasama sa team ng White Tiger Guild. Napapaisip si Baekhyun-ho kung anong nangyari sa loob, paanong ang mababang rank lamang ng hunter ang nakalabas ng ligtas. At tila hindi man lang nasaktan, wala ang mga itong pinsala o galos man lamang. Napadaan naman si Jin-woo sa tabihan ni Baekhyun-ho na malalim na nag-iisip, habang sinasabing ihahatid na niya si Song Yi. Hinawakan ni Baekhyun-ho si Jin-woo sa balikat, at pinigilan munang umalis sa katila maotoridad, na sinabing may nais siya ritong itanong. Tila naiinis namang tinanggal ni Jin-woo ang kamay nito sa balikat niya at sinabing, pagod na siya, kaya kung may katanungan ito mas makakabuting ang mga guild members na lamang nito ang tanungin. Tila nagulat naman si Baekhyun-ho, dahil mukhang hindi siya kilala ni Jin-woo, kung kaya muli niya itong hinawakan ng may puwersa sa balikat. At sinabing hindi iyon isang pakiusap, saka nagpakilala kay Jin-woo bilang master ng White Tiger Guild. At sa galit na tono sinabi ni Baekhyun-ho na isa yung utos, o pwede ring isang banta, matalim ang mga tingin nitong sinasabi iyon habang nakahawak kay Jin-woo. Sinabi din ni Baekhyun-ho na nawalan ng 9 na miyembro ang guild nila sa pangyayaring iyon, kung kaya bilang master nararapat lamang na magtanong siya. Ang mga tingin ni Baekhyun-ho maging ang tono ng pananalita nito ay tila nagbabanta, ipinapakita lamang na may malakas itong personalidad at taglay ang otoridad, na ilan lamang sa mga katangian na nararapat lamang taglayin ng isang S-rank hunter, at master ng isa sa pinakamalakas na guild ng Korea. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Baekhyun-ho, hindi nagpaapekto si Jin-woo at lalong hindi ito nagpakita ng takot o pangangilag sa kanya. Sa halip sinabi nitong, wala siyang pakialam kahit sino pa ito, lumingon si Jin-woo at tumingin dito ng tila naiinis na sa mga naririnig, at muling nagsalita. Sinabi nito kay Baekhyun-ho na iniligtas niya ang 3 miyembro ng team ng White Tiger Guild, at bilang isang master dapat ay nagpapasalamat ito sa kanya sa halip na kino-question siya. Nagtama ang tingin ng dalawa. Nakita ni Baekhyun-ho ang determinasyon, ang tila mapanganib at nag-uumapo na aura, na masyadong malayo para sa isang E-rank hunter lamang. Naunang nag-alis ng tingin si Baekhyun-ho, saka tinapik ito sa balikat, at sinabing mukhang napagbuntunan niya ito ng galit.
Dulot ng pagkabigo sa kanyang mga miyembro na namatay sa loob ng dungeon, saka humingi ito ng tawad kay Jinwoo. Hindi naman na nagsalita pa si Jinwoo, tahimik na lamang itong naglakad palayo at sumakay na sa sasakyan nila ni Songyi. Naiwan naman sina Baekhyunho at ang mga miyembro ng White Tiger Guild sa lugar na iyon. Lumapit si Baekhyunho sa nagkakapeng si Park Hee-jin at tinawag ito. At habang nakatingin pa rin sa paalis ng sasakyan tinanong nito si Park Hee-jin kung sino si Jinwoo at bakit mukhang naiinis ito. Sinabi naman ni Park Hee-jin na hindi siya talaga sigurado kung sino si Jinwoo dahil simula pa nang una niya itong makita ay ganoon na talaga ito. Dinagdag pa ni Park Hee-jin na matapos nitong mapatay ang boss, napansin niyang may sinabi ito ng 3 beses sa bangkay. May sasabihin pa sana si Hee-jin nang hindi na nito iyon na ituloy dahil nagsalita na si Mr. An Sang-min, kaya nabaling na ang pansin dito ni Baekhyunho at Park Hee-jin. Humingi ito ng paamanhin kay Baekhyunho at sinabing maaring pagod lamang si Jinwoo, pero kahit ganoon ang inasal nito sigurado siyang hindi ito masamang tao. Sumagot naman si Baekhyunho at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin, saka tinanong kung bakit hindi pa rin ito napapasali ni Mr. An sa kanilang guild. Naisip ni Baekhyunho na ang pinakitang kumpiyansa sa sarili, at lakas ng loob laban sa kanya ni Jinwoo, ay tila nangangahulugang hindi niya ito dapat kalabanan. Dahil kung mangyayari iyon kailangan niyang maging handa na mawalan ng kamay o matalo. Sinabi pa nito kay Mr. An na bilasan nito ang pag-recruit kay Jinwoo. Tumugon naman si Mr. An at sinabing gagawin niya ang makakaya niya. Habang naglalakad papalayo si Baekhyunho, sinabi nitong hindi sapat na gawin lang ang makakaya, kung kaya naman ibinibigay niya lahat ng suporta na kakailanganin nito. At kapalit noon kailangang madaliin ni Mr. An ang pagre-recruit kay Jinwoo. Kalmado namang sinabi ni Mr. An na nauunawaan niya lahat, habang sa isip nito ay sinasabi niyang, hindi siya nagkamali tungkol kay Sung Jinwoo. Samantala mabilis ang takbo ng sasakyan ni Jinwoo habang binabagtas ang kalsada patungo sa bahay ni Songyi. Malalim na iniisip ni Jinwoo ang mga huling nangyari sa loob ng gate. Hindi pa rin niya malaman kung bakit hindi niya nagawang tawagin ang shadow ni Baruka, at nabigo ang 3 beses niyang pagtatangka. Iniisip ni Jinwoo kung dahil ba iyon sa malaking pagitan ng kanilang lakas at kakayahan ni Baruka, kaya sobra siyang nanghihinayang. Lalo pa at alam niyang magiging malakas na shadow soldier si Baruka kung nagtagumpay siya. Habang nakatingin sa dagger na nakuha niya, nagpasalamat na lamang si Jinwoo na kahit paano ay may nakuha siyang mataas na antas ng item sa dungeon. Ang Baruka's dagger ay isang Class A type dagger na sandata, ito ay dating ginamit ng isa sa pinakamagaling na mandirigmang si Baruka. Mayroon itong taglay na mahika, na nakakapagpagaan ng katawan at nakakapagpaliksi ng kilos ng gagamit. Itinigil ni Jinwoo ang sasakyan, nang makarating na sila sa harap ng gusali ng tinutuluyan ni Songyi. Bumaba na nga si Songyi at nagpaalam na kay Jinwoo, saka sinabing mag-ingat ito sa pagmamaneho. Bago tuluyang umalis muling tinawag ni Songyi si Jinwoo na upo o kuya, napaisip siya kung bakit sa halip na mister na nakagawian na nitong itawag sa kanya ay bigla itong naging kuya. Nagpasalamat din ito at sinabing magkikita uli sila sa araw na iyon o pagkalipas ng ilang oras. Habang naglalakad papasok ng gusali si Songyi, nakatingin naman dito si Jinwoo habang iniisip ang sinabi nito. Napatingin si Jinwoo sa orasan at napansing 3:00 na ng madaling araw, at nasabi na lamang niyang babalik na naman siya sa pagre-raid ng mga dungeon kasama si Eugene. Makalipas nga ang ilang oras, bagamat kulang sa tulog, dahil lampas na ng 3:00 ng madaling araw nang siya ay makarating sa bahay. Gumising pa rin ng maaga si Jinwoo dahil nakaschedule ang raid nila sa araw na iyon, lumabas si Jinwoo sa gusaling kinaroroonan ng apartment na inuupahan nila. At bumungad nga sa kanya ang nakangiting mukha ni Eugene, habang suot ang baluti nito. Natanong na lamang ni Jinwoo kung bumiyahe ba ito sakay ng taxi suot ang bagay na iyon, saka sinabing susundiin sana niya ito. Nakangiti pa rin naman itong sumagot na tila walang pakialam sa paligid, at sinabing si Jinwoo ang tumutulong sa kanya, kaya dapat lamang na siya ang pumunta dito, saka nag-aya na itong umalis. Nagpresenta na din si Eugene na magmaneho at habang ang sakay sa sasakyan, sinabi ni Jinwoo kay Eugene na may dadaanan muna sila na kasama patungo sa ire-raid nilang dungeon. Nagtataka namang nagtanong si Eugene habang nagmamaneho, kung sino ang sasanduan nila.
Hindi naman sumagot si Jinwoo, sa halip ay tumawag lang ito sa telepono at sinabi kay Songyi na lumabas, dahil isasabay na nila ito. Pagkarinig ng pangalang Songyi, naisip ni Eugene na kapangalan ito ng miyembro ng kanilang raid team, at tinanong kay Jinwoo kung ito ba ang susunduin nila. Wala namang emosyong sinabi ni Jinwoo na tama si Eugene, habang nakatingin sa cellphone. Biglang napaisip si Eugene at tila naghihinala itong may nangyaring hindi niya alam, at tila may malalim ang mga itong relasyon. Dahil alam ni Jinwoo ang numero ng telepono nito, idagdag pa ang paraan ng pakikipag-usap nito na kalmado at palakaibigan. Itinigil ni Eugene ang sasakyan sa harap ng isang gusali at sinabi nitong nadoon na sila, at saka lumingon ito kay Jinwoo, at tinanong kung dapat na ba niyang tawagin si Songyi na Miss. Bilang paggalang dito, dahil iniisip nga niyang kasintahan na ni Jinwoo si Songyi. Sinabi naman ni Jinwoo na hindi na kailangan, at nagpaliwanag ito at sinabing, kaibigan lamang si Songyi ng nakababatang kapatid niya. Lumabas si Songyi mula sa gusali, nakangiti ito at halatang excited ng araw na iyon, ibang-iba sa mga nakaraang araw, kung saan madalas ay seryoso lamang ito at tahimik na tila may sariling mundo. Binati nito sina Jinwoo at si Eugene bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Tinanong ni Jinwoo kung maayos bang nakatulog si Songyi pagdating nito sa bahay, sinabi naman nitong hindi siya nakatulog, kaya sinabi ni Jinwoo maaring napagod ito kaya magpahinga muna ito. Tinanong naman ito ni Songyi kung nakatulog ba ito, na tinugon naman ni Jinwoo na nakaidlip lamang siya ng kaunti dahil lampas na ng alas 4 nang makauwi siya. Samantala gulat naman si Eugene sa mga naririnig, sa usapan ni na Jinwoo at Songyi, dahil wala itong kamalay-malay sa mga nangyari, noong nakaraang araw tungkol sa Red Gate. At dahil sa iba ang naiisip niya, inakala niyang may relasyon sina Jinwoo at Songyi, kahit pa nga sinabi na ni Jinwoo kaibigan lamang ng nakababatang kapatid nito si Songyi. Kung kaya seryosong sinabi ni Eugene na menor de edad pa si Songyi. Nagtataka naman si Jinwoo sa sinabi ni Eugene, dahil hindi nito alam ang tumatakbo sa isip ni Eugene sa mga oras na iyon. At dahil sa akala ni Eugene ay tila wala itong pakialam sa mga sinasabi niya, nagdesisyon itong ipagwalang bahala na lamang ang iniisip, dahil para sa kanya si Jinwoo ay hindi normal na tao, kung kaya hindi niya ito pwedeng husgahan, dahil lamang sa pangkaraniwan niyang pamantayan. Sinabi naman ni Jinwoo kailangan na nilang magmadali, upang matapos na ng mabilis ang kanilang gagawin, na inayunan naman ng dalawa. Dito po nagtatapos ang Volume 3 ng Solo Leveling o Only I Level Up. Ang susunod ko na pong i-upload ay ang Volume 4. Demon Castle Arc at Retesting Rank Arc. Kung nagustuhan ninyo ang recap ko, paki-like na lamang po at subscribe, para ma-update kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat!